Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga rin, Father Faith. Araw ng Miyerkules sa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Mula sa ating unang pagbasa hango sa aklat ng Deuteronomio, malinaw na ipinaalam ng Diyos kay Moises kung hanggang saan lang ang kanyang buhay. Bagamat maraming ipinangako ang Diyos kay Moises, alam ni Moises na hindi niya ito makikita at hindi niya ito maaabutan. Kaya dito sa ating unang pagbasa, inanyayahan ng Diyos si Moises doon sa bundok ng Nebo. At mula doon sa itaas ng bundok, ipinatanaw sa kanya ang kung ano ang ipinangakong lupain na ipagkakaloob sa kanya. Pero dito sa pagkakataon na ito, hanggang sa pagtanaw lang itong si Moises. Ni hindi niya mararating yung lugar na itinuturo sa kanya ng Diyos. Ni hindi niya maaapakan yung lupa na sinasabi sa kanya ng Diyos. Malinaw iyon kay Moises. At hindi siya nagreklamo sa Diyos. Basta't para kay Moises ang mahalaga, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Tutuparin ng Diyos ang kanyang salita sa kanyang takdang panahon. At nangyari ang lahat. Hindi nga narating man lamang ni Moises ang lupang pangako. Pero mangyayari ang lahat ng iyon sa ibang henerasyon, sa mga susunod sa kanya. Ang katuparan ng pangako ng Diyos kay Moises ay mangyayari sa kanyang mga magiging kahalili. Mula sa ating ebanghelyo, sinasabi ang napakagandang pamamaraan kung papaano natin ituwid ang isang kapatid na nagkamali ay sa pamamagitan ng personal na pakikipag-usap sa kanya. Yun yung unang hakbang. Iwasan natin yung parabang nakasanayan na kapag may nakakasamaan ng loob, kapag may nagagawang hindi maganda ang ating kapwa, sa halip na personal na sabihin sa kanya ang kanyang naging pagkakamali, mas sinasabi ito sa iba. At sanay tayo dyan. Ang malungkot nga minsan, alam na ng buong bayan, pero yung mismong may katawan, wala pang alam na masama pala ang loob mo sa kanya. Bakit mas pinipili natin ang ikwento sa iba ang kung ano sana sama ng loob natin sa isang tao? Kasi kapag gagawin natin yon na personal nating sasabihin sa kanya ang ating sama ng loob, doon pa lang sa level na yon, magkakaayos na kayo at maaaring mas maging maganda at mas malalim ang inyong pagsasamahan. Pero kung walang mangyari sa pag-uusap na yon, sabi ng Ebanghelyo, magsama ka ng kaibigan na kahit papaano maaari niyang pakinggan at pinapaniwalaan mo rin na maaaring maging tulay para sa pagkakasundo. Iyon yung pangalawang hakbang na sinasabi ng Ebanghelyo. Kung walang mangyari, ang sabi ng Ebanghelyo, tumawag ka ng natitipong simbahan at mula doon pag-usapan niyo ano ang problema. At doon sa tatlong hakbang na yon, umaasa na makakamit ang kapayapaan, ang pagkakaunawaan, ang pagkakasundo.
Kung sa lahat ng hakbang na yon, walang mangyari, sabi ng Ebanghelyo, ituring mo siyang hentil o publikano. Isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Walang pinapaniwalaan kundi ang kanyang sarili lamang. At napakahirap na maituring na hentil o publikano sapagkat hindi ito ang inaasahan ng Diyos sa atin. Panghuli, kapistahan ni San Roque, isang sikat na santo, marami ang nagdedebosyon sa kanya. Kasi bakit? Napakatindi niya kung magdasal. Sa kanya, naging totoo yung Ebanghelyo. Lumapit kayo sa akin, hingin ninyo ang anumang nais ninyo, at iyan ay ipagkakaloob sa inyo. At nangyari at naranasan yan ni San Roque. Marami siyang hiniling at ipinagdasal sa Diyos, at iyon ay ibinigay sa kanya. Sapagkat nakita ng Diyos na itong si San Roque ay totoo at tapat sa kanyang salita at sa kanyang gawa. At mas ibinigay niya ang kanyang buong sarili sa pagdarasal. Mayaman sila, pero ipinagbili niya yung kanyang share at pagkatapos ipinamigay sa mga dukha. At nung wala na siyang halos masasabing ari-arian, siya'y nagpunta sa gubat o sa bundok, mag-isang namuhay doon sa katahimikan at pananalangin. Para kay San Roque, mas maibibigay ko ang aking buong sarili sa Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay ng tahimik ng malayo sa karamihan. Kaya kay San Roque, makikita natin ang isang halimbawa ng pamumuhay ng mag-isa sa kagubatan, sa katahimikan, sa piling ng Diyos. Kaya dahil doon sa kanyang niyakap na uri ng buhay, siya'y pinagpala ng Diyos. Pero doon sa kagubatan, nagkasakit. At walang sino mang maaaring mag-alaga sa kanya. Pero nagpadala ang Diyos ng isang aso para personal at araw-araw siyang asikasuhin, hatiran ng pagkain, hanggang sa naging curious yung mga tao sa bayan, itong asong ito, araw-araw kumukuha ng pagkain, tinapay, pero hindi naman niya kinakain. At meron siyang parabang pinupuntahan at pinagdadalhan. Out of curiosity, sinundan siya ng ilang tao at doon nakita na ito palang aso na ito, ang dinadalhan niya ng pagkain ay si San Roque. At doon na-discover itong si San Roque na nangangailangan ng tulong para mapagaling sa kanyang karamdaman. At siya dinala sa bayan at doon inasikaso ang kanyang pangangailangan at doon na-discover mula sa kanyang kwintas na ito palang si San Roque ay anak ng isang may sinasabi sa lipunan. Mayaman ang kanyang angkan. Kaya sa kanyang pagyakap sa buhay na malayo sa mga tao, hindi siya pinabayaan ng Diyos.
Hindi hinayaan ng Diyos na manatili siya sa ganoong sitwasyon na may matinding sakit. Nagpadala ang Diyos ng kung sino ang maaaring mag-asikaso sa Kanya hanggang sa siya'y tuluyang gumaling. At hindi naman nagtagal, siya'y namatay. Namatay siya ng may dangal, namatay siya ng malapit sa Diyos. Amen.